Panginoon, isang mapagpalang gabi, hapon at umaga po dito sa ibang bansa at glory to God. So, nag-decide po akong magturo ngayon because this coming Sunday, mga kapatid, anniversary po ng church. So, kailangan ko pong mag-perform, kailangan kong nag-ano po sila na baka pwede daw akong umawit. Kaya, kaya hindi ako makapagturo po, wala tayong sa Sunday. So, purihin ng Panginoon, it is a privilege po, bilang lingkod ng Diyos na maatasan po na, umawit po para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord kasi, first time ko, first time ko nga awit talaga especially anniversary po ng church. Amen. 31 years anniversary po ng church. Kaya, salamat po sa biyaya ng Panginoon na mabigyan ako ng pagkakataon. Purihin ang Diyos. Kaya, glory to God. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama, salamat po Diyos sa presensya mo ngayong oras na to. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, for you are a great, glorious, and compassionate Father, Panginoon. Napaka-imposible, Ama, na hindi ka papurihan at pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay. Salamat na patuloy kang nagpapakita ng liwanag, Panginoon ko, sa mga panahon na nakakaranas kami ng kadiliman, Panginoon ko, at kalungkutan, mga pagsubok, Panginoon. Patuloy mo kaming hinihila papalapit sa iyo. Sa mga awitin, Panginoon, na tunay nga, Panginoon ko, na Lord, ito yung mga paraan ng adoration na mag-overflow sa bawat isa sa amin ng joy, kung paano kaming magre-respond sa lahat ng riches ng blessing mo, yung radiant beauty na kung sino ka, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagdidisiplina mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami sinusukat sa sukat at capacity na meron kami, but to the act, Panginoon ko, ng will mo na dumadaloy at nananalantay sa aming mga buhay. We are so grateful, Father God, na nakikilala namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagdudwell sa bawat isa sa amin, Ama. Kung bakit kami nakakaawit para sa iyo, kung bakit kami naglilingkod sa iyo, kung bakit kami, Panginoon, patuloy na sumusunod, Ama. Salamat na patuloy naming nadi-discover, Panginoon ko, yung mga wonderful way mo na ma-enjoy namin yung presensya mo. Yung grateful heart, Panginoon ko, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na magbigay kami ng kwarto, Panginoon, para sa mga good gift, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na hindi namin pinaghirapan, but it's all because of your grace, mercy, and love, Father God. Kaya naman, Ama, karapat-dapat lang na malaanan ka namin ng oras sa mga oras na 'to. Karapat-dapat lang na magtiwala kami, Panginoon, na ipagkaloob sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming buhay ng pamilya namin, kaligtasan namin, proteksyon, Ama. Lord, salamat na mapagkakatiwalaan ka. Salamat na nakikita namin yung kontrol mo sa buhay namin and sovereignty mo sa aming mga buhay, sa pamamahala mo sa lahat ng bagay, Panginoon ko, mula sa aming mga pamilya at mahal sa buhay at sa mga tao sa paligid namin, O Diyos. Salamat na nakikita namin ang kabutihan mo. Kaya ang aming mga dila ay patuloy na magpupuri, Panginoon. Turuan mo kami, tulungan mo kami ngayong gabing ito na ma-filled pa kami, Panginoon ko. Yung buhay namin ma-filled pa, Panginoon, ng praises and thanksgiving, Panginoon. At kagalakan, Ama, na habang nagpapadisiplina kami, nagpapakorek kami, Panginoon, napapalapit din ang aming intimacy, Panginoon, sa pagmamahal mo at sa presensya mo, Panginoon ko. Nawa, Ama, patuloy mo kaming i-convict, i-correct, Panginoon, at i-align, Ama, sa kalooban mo sa aming mga buhay, na ma-reach namin, Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, na meron kaming mataas na takot, Panginoon ko. Taas na takot na paglabanan ang mga kasalanan, Panginoon, at patuloy na ihain ang aming mga sarili na banal, kalugod-lugod, Panginoon, at kapuri-puri sa iyong harapan. Maraming salamat na patuloy naming nararanasan ng presensya at kapayapaan na nagmumula sa iyo. You are worthy to be praised and to worship, Father God. Ito po ang aming samot dalangin sa araw na to. Panginoon, patuloy ka na mangusap, Panginoon, sa pamamagitan ng aking buhay, sa pamamagitan ng aking mga labi, Ama, at patuloy na ikaw ang maparangalan ko. Makita mo ang bawat isa sa amin na empty, Panginoon ko, ngayong araw na to, at tanggapin, Ama, ang patuloy
na pangaral mo, Panginoon, at pagtutuwid sa aming mga maling pangunawa, Ama. Ito po ang aking samot dalangin at salamat sa katagumpayan ng gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So topic po natin is mastering the flow of the Spirit. So nakita niyo po na pinag-aralan natin about sa instrument ng Spirit, amen? At paano ang instrument ng Spirit ng power na nagpo-flow, amen, sa bawat isa sa atin. So mahalaga po na hindi ka mananampalataya, amen? Alam mo ba dapat ang navigation o yung daan, katulad po ng sabi ko sa inyo, navigating is yung direction, to direct, to plan. Amen? Navigating the divine current. Okay? So mahalaga na alam mo kung saan yung direksyon na nagmumula o pinagmumulan ng divine current, kung saan tayo, bakit tayo may power, bakit tayo nagmamahal, bakit tayo may patient, bakit tayo may control. Amen? Bakit nagpo-flow sa atin ito? Because dapat nating malaman kung saan ito nagmumula. Amen? At kailangan din ng ating kooperasyon, mga kapatid. Hindi pwedeng si Spirit lang ang kumikilos. Amen? Kaya nga napakahalaga ng katayuan ng soul natin. Amen? Kasi mga kapatid, hindi ang katawan mo ang kinakausap ni Spirit, kundi yung soul natin. Amen? At yung ating spirit. Amen? Kaya yung katawan natin, kumbaga, parang alipin po natin yung katawan natin. Kaya nga kapatid, hindi pwedeng sisihin natin, 'di ba? Sisihin natin dahil pag tayo nagdesisyon, saka lang po susunod yung ating laman. So itong tinuturo ko po sa inyo is to know, makita natin pag sinabing divine current, banal, amen? Banal na pinagdadaluyan o ito yung movement kung saan dito kumikilos ng continually kung paanong yung kuryente dumadaloy sa ilaw, kung paanong ang tubig dumadaloy sa batis, amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na maliit, kahit konti lang na pagpatak ng tubig, makakapuno pa rin yan ng isang timba. Amen? Yung maliit na spring, kahit konti lang ang tulo ng sapa na yan, amen? Makakapuno pa rin yan ng swimming pool. Kaya yung kaunti na nalalaman ninyo ngayon, amen? Pag nagbigay tayo ng dedication, ng intimacy sa Panginoon, mapupunuan din po tayo. Hindi kailangan lang ng Diyos na sabihin natin, Lord, fill me. But how you fill the Holy Spirit? The Holy Spirit need your cooperation too. The Holy Spirit need us in this world, mga kapatid. Katulad nung ginamit niya yung katawan ni Jesus Christ. Amen? Kinakailangan niya ng katawan sa mundong ito para maihasik, amen, ang kanyang salita. Kailangan niya ng katawan mo para mag-lay hands sa tao. Kailangan niya ng bibig mo para maghayag ng good news. Kailangan niya ng paa mo para lumakad, hindi puro lakwatsa lang ang ginagawa. Ang sipag-sipag maglakwatsa, pero ang tamad-tamad mag-share ng gospel. Amen? Nag-share ng gospel, napilitan pa. Wala pang kapayapaan. Kasi nakalimutang isuot yung sandals ng kapayapaan. Ang armor of God po hindi para sa Diyos. Para yun sa'yo, Ate Jean. Para yun sa'yo, Ate Meds. Para yun sa'yo, Kuya Lindon. Hindi po kailangan ng Holy Spirit ng armor of God. Kasi siya siya yung navigator nun. Sa kanya yun galing na pinagkakaloob sa'yo, Ate Ann. Kasi ikaw ang may kailangan nun. Ikaw ang may kailangan ng helmet ng salvation. Tayo ang may kailangan. Hindi natin kailangan i-save si Spirit. Amen? Kasi si Spirit, pag di natin tinanggap si Holy Spirit, yung Spirit natin babalik din sa Diyos. Tayo ang may kailangan nun, Ate Vina. Ganun siya kahalaga, Kuya James. Amen? Hindi kailangan ng Spirit ng breastplate ng righteousness. Kasi He is righteous itself. Amen? So, maintindihan po ninyo na ang armor of God po hindi hinuhubad na pag kailangan mo lang saka mo isusuot. Ang Diyos po ang nagkaloob nun. Kaya naniniwala ako na hindi siya matatanggal unless i-neglect mo. Katulad ng salvation.
Hindi nawawala ang salvation unless i-reject mo. Amen? Bakit ko po nasabi? Paano, paano mo kayang tanggalin yung bagay na hindi naman ikaw nagbigay? Hindi naman ikaw nagkaloob. Amen? Hindi natin pwedeng tanggalin yung salvation na hindi naman sa atin galing unless siyang nagdesisyon. Amen? Kaya napakahalagang maintindihan ninyo yung word na walang sino man na makapaghihiwalay sa'yo, sa akin. Hindi ang kamatayan, hindi ang kasalanan. Amen? At wala daw makaaagaw sa atin sa kamay niya at sa kamay ng Ama. Kung ang Diyos ang may hawak sa'yo, sinong laban sa'yo? Amen? Kaya napakahalaga po, napakahalaga ng understanding natin kung saan yung, paano mo ma-master. Amen? May mga bagay po na way kung paano mo ma-master, paano lumaki yung katawan mo. Minamaster po yan. Paano ka maging matalino? Inaaral po yan. Amen? Hindi ka agad matalino. Hindi ganon. There's always a process, walang shortcut. Kaya nga yung mga sumo-shortcut, amen, na lumilipad ng sobrang taas, mataas din yung lagapak. Amen? Yung mga sobrang yabang na akala mo konti lang yung natutunan, hindi pa naman ganun kabihasa, sumugod na sa pagdi-deliverance, di ba? Sila tuloy yung na-deliver sa kaaway. Amen? Hindi sapat ang konting kaalaman para sumugod po, Kasi kahit pa alam mo, oh, you are made by the image of God, pero hindi mo alam kung paano mag-flow yung spirit. Kaya may people perish because of lack of knowledge. Amen? Hindi porke naka-receive ka ng salvation ngayon, pwede ka nang humakbang sa lahat ng bagay. Especially when you are lack of knowledge. Amen? Hindi porke tinatawag mo si Jesus Christ, filled ka na ng Holy Spirit. Hindi lahat na nagbabanggit ng pangalan niya filled ng Holy Spirit. Amen? At hindi lahat po ng nagdadasal maka-Diyos. Amen? Marami pong taong nagdadasal, marami ding taong nagfa-fasting. Pero hindi lahat Diyos natin na tinatawag. Amen? Kaya mahalaga na ma-master natin yung flow ng spirit. So last week, sabi ko itutuloy ko nga yung spiritual, yung spirit, yung instrument ng spirit. And nasabi ko po yun that our body is the instrument ng spirit. Amen? Hindi pwedeng kumilos ang soul at ang spirit na walang katawan, Ate Ashley. Hindi pwedeng kumikilos ang spirit mo sa impapawid pero yung katawan mo tulog. Amen? Hindi po pwedeng tumulong yung spirit and soul na hindi kumikilos yung katawan natin. The Lord need us. Kaya niya tayo ginawang temple. At dapat po maunawaan natin yon. Kaya tayo tinawag na walking Bible kasi may lumalakad. Amen? Pero kung tinatawag natin na ang Diyos natin is a spirit, tas hindi ka naman kumikilos sa spirit, nasa natural ka pa rin, how can you demonstrate the power? Kaya maraming mananampalataya na walang power. Amen? Bakit? Hindi naunawaan. Ayaw kumilos spiritually. Kung naniniwala kayo that our God is the Spirit, you have to believe at kailangan mo ring mag-move by the Spirit. Kaya nga kung hindi ka mamumuhay by the Spirit, mamamatay ka. Amen? That is biblically. If you walk in the Spirit, it will give you life. But if you walk in the flesh, you will die. Amen? Kaya, mahalaga na alam natin yung movement natin kasi it will become the instrument kung paano ang heaven is nag-i-stick, nag-i-heal at nagtatransform. Amen? Kaya kapag na-mismanage natin or na-neglect natin yung body parts natin, ito yung isang bagay na pinakamahirap sa tao para ma-fully express si God sa buhay natin. Even yung third person ng spirit ay nasa iyo. Kung nineglect mo at nami-mismanage ka sa spirit, hindi ka magagamit ng Diyos. Nasa iyo ang Holy Spirit pero inggitera ka pa rin hanggang ngayon.
Nasa iyo ang Holy Spirit, pero taga ka pa rin, gossiper ka pa rin. Wala ka pa rin ginawa kundi pag-usapan yung mga tao behind the back. That's evil. That is so evil. Sa mata ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-murder ng tao para maging murderer. Yung ine-slander lang natin yung ating kapwa, you are murderer sa harap ng Diyos. Sinasabi mong filled ka ng Holy Spirit, 'di ba? Pero grabe ka, manglait ng tao. Pero sinasabi mo, you are filled with the Holy Spirit. Pero yung bibig mo, amen, mura pa rin ng mura, puro kalaswaan yung sinasabi, puro paninira, sa pastor mo, sa leader mo, sa mentor mo, ng nakatalikod. Amen. Yung mata mo, hindi ka nga nagsasalita, pero yung mata mo, puro kalaswaan yung nakikita. Kaya nagpo-flow sa katawan mo, yun yung minamanage mo, yun yung ninanavigate mo. Amen? Yun yung nagka-current, nagpo-flow sa'yo. Yung tawag ng laman, hindi tawag ng espiritu. Yung pagsiselos. Amen? Yung kamay kung saan-saan hinahawak. Pero sinasabi mo, you're holy. Amen? Yung tenga kung ano-anong pinapakinggan. But you say you're filled with the Holy Spirit. So, body is a portal, mga kapatid. It is a tool. Amen? Our body is divided sa tatlong distinction. Amen? Physical body, the soul body, and the spirit body. Bawat isa po, may kanya-kanyang possession. Amen? Meron siyang own set ng member niya na nagli-link together. Para maintindihan po natin, for example, your spirit, may eyes din yan. Your soul, meron ding mata yan. And also, 'di ba, yung physical natin, nakikita natin, may mata din. Amen? So, sa physical natin, through the soul po, makikita natin doon, ma-identify natin yung mata ng soul natin. Amen? Kung paano pong makakakita, 'di ba? Kapag nag-aano yung puso natin. Amen? So, yung physical body natin nagpo-possess ng natural na mata. Nag-o-observe tayo sa natural na mata, amen? Pero nakaka-receive tayo at nakakaunawa tayo sa pamamagitan ng puso natin. Yun yung soul, yung emotion mo, yung pakiramdam. Amen? Yung wants mo. Amen? So kapag nag-o-observe tayo na ang gamit natin is natural na mata natin, pero hindi natin nauunawaan, mahihirapan pa rin tayo. Pag di ba? Kaya nga minsan tingnan nyo, yung mata nyo ngayon, dahil mananampalataya na kayo. Amen? Nakakita ka lang ng ambulansya. Ano na ipakiramdam mo? Dati wala ka nang pakialam. Bakit pag dumaan ngayon yung ambulansya sa'yo, tapos may kasunod na pulis? 'Di ba? Bakit nililid ka agad sa panalangin? Sino nakakaranas ng gano'n? Nakita mo lang yung ambulansya, nagdadasal ka na. Amen? Yung nakita ng natural na mata mo, amen? Iba yung impression sa spirit mo and soul mo. Kapag nadadala ka ng spirit, it lead you to pray. Lord, sino man po yung nasa loob ng ambulansya na yun, Panginoon, ingatan niyo po sila, tulungan niyo po sila. Lord, sino man po yung nasunugan, napupuntahan ng ambulansya na yun, Panginoon, iligtas niyo po sila. Diba? Iba yung impact. Iba yung dating ng impact. Amen? Kaya kung mapapansin ninyo, kapag nakipag-isa ang soul mo sa spirit mo, iba yung nagiging resulta ng body language mo. So God speak to us within our spirit. Kaya nga, nag-o-observe tayo dapat through the Spirit po is in our spiritual eyes at nakakaunawa tayo deeply within our heart. Amen? Kasi, before tayo naging mananampalataya, our heart is a stone heart. Pero sabi ni Lord, papalitan niya yung ating stone heart. So, kapag nagkaroon tayo ng understanding sa mechanic, amen? Sa mechanics ng our being, bilang mananampalataya, our bodies magiging effective to na magamit ng Panginoon. Hindi ka na dating epektibo na magamit ng mundo.
Katulad ng mga seraphim na dinescribe sa scripture kung saan meron silang mga mata. Amen? May katawan din sila. At sila ay pinanganak in the spirit at nagpo-possess sila. Sabi po dito, no? Basahin natin sa Isaiah 6:2 hanggang 3. Sabi dito, Isaiah 6, Revelation 5 verse 6. Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng trono, napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos, malaking D po, Diyos, na ipinadala sa buong daigdig. Amen? So si John po, si John beloved po ang sumulat ng Revelation. Amen? So dito makikita natin, kung i-imaginein mo lang yung dinescribe niya dito, mukha bang Diyos yung dinescribe niya? 7 mata, di ba? Amen? May sungay. Amen? So kung i-imaginein mo siya, through your imagination lang po, parang hindi ka maniniwala. Amen? Pero sa spiritual perception, ito po yung nakita niya sa Book of Revelation na dapat maintindihan natin that the Lord Jesus as a lamb, amen, with 7 eyes. Kordero ng Diyos kasi nakasulat doon. So it is Him with 7 eyes, mga kapatid. Amen? 7 eyes po. Hindi dalawa katulad mo. So mukha bang pag i-imaginein mo siya. Amen? Kaya napakahalaga that we understand through the Spirit po, hindi lang sa natural na imagination natin. But since ikaw at ako ay tinawag as a conform in His image, mga kapatid, we must be diligently, amen, nahanapin yung bagay na ini-intend ng Panginoon sa atin o yung intention niya sa atin, mga kapatid. Hindi ka lang pinanganak dito sa mundo para dagdagan mo lang yung populasyon, para magpasikip ka lang sa mundong ito. There is a delicate, meron siyang dinedicate o inappoint na trabaho mo at trabaho ko. Hindi ka lang dito para magkaanak, magbuhay ng anak, mag-alaga ng asawa, magpalaki ng anak, magpaaral, magtagumpay sa buhay, tapos na. That's not the intention of God. Mas malalim pa. Mas malalim yung intention ni God sa atin. At only, maiintindihan mo lang yon kung you are truly become His instrument. Kung ikaw ay totoong instrumento ng Diyos na nagpapagamit sa kanyang intensyon at ikaw ay bahagi ng image ng body of the Christ para mag-operate po sa mundong ito without hindrance. Kasi kung ikaw ay nakakonform sa image ng Panginoon, you must be free. Malaya. Amen? Hindi ka hindi ka napapakilos ng religion. Hindi ka nasasakop po ng manipulation. Hindi ka napopossess ng spirit. Amen? Dapat yung enemy is mayroon tong infiltration o nasasala yun. Hindi ka dapat napopossess ng kaaway. Hindi yun ang nagpo-possess sa'yo dapat kung nagre-regulate sa'yo o yung divine current ng Panginoon ang ninanavigate mo. Amen? Unless nakikita yung desire mo, yung hilig mo, 'di ba? Kasi kaya ka lang naman nate-tempt dahil sa hilig mo eh. Hindi naman dahil sa espiritu ng Panginoon. Yun yung gusto mo. Kaya may temptation kasi yun yung gusto mo talaga. Amen? Kaya kung ninanavigate mo at minamaster mo yung flow ng spirit, hindi ka dapat mapossess ng enemy. You are free. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Bakit hanggang ngayon di ka malaya? Amen? So our bodies, as a portal, amen, dapat ito, nagre-receive ito at nagre-release ng God's Spirit and power. Amen? So vessel ka, nagre-receive ka, at nagre-release ka. You are the vessel. Amen? Tumatanggap ka lang.
Amen? At dapat marunong ka rin mag-release ng power. Kaya nga napakahalaga, amen, ng illustration, for example, yung woman, amen? Tayong mga babae, 'di ba? Dinesign tayo as unique. Naka-design niya tayo as a unique, amen, kung paanong nag-enter yung spirit of God in here in physical world. Sa physical world na 'to, kung paanong si Mary, 'di ba, ginamit ng Panginoon para ma-contribute yung seed. Amen, yung word, yung seed, si Jesus, sa sinapupunan ng babae, that is divine, mga kapatid. Ginamit pa rin, hindi ang lalaki ang nagbuntis kay Jesus. Babae pa rin ang ginamit ng Panginoon sa mundong ito na magdala doon sa Son of God. Amen? Inalaw ito ng Spirito na mag-enter sa earth. The Holy Spirit, di ba? Ang naglumukob kay Mary na gamitin ang kanyang katawan. When she let God use her body, mga kapatid, naintindihan niyo po ba 'yung sinasabi ko? She allow God. Kung anong kalooban ng Panginoon, susunod siya. Amen? Pero ang Diyos hindi siya sapilitan, Ate Imelda. Kung ayaw mo, wag mo. Hindi siya sapilitan. Hindi niya pinipilit na mahalin mo siya. Hindi niya pinipilit na sumunod ka sa kanya because love is a decision, not emotion. Kapatid, love is decision. Hindi siya emotion, hindi siya feelings. Kaya wag niyo sasabing pinilit kayo ng Diyos kaya niyo siya minamahal ngayon. No. That's not his nature. Unless you truly surrender. Then magpo-flow sa iyo yung love ni God. Magpo-flow sa iyo yung joy, magpo-flow sa iyo yung Holy Spirit, magpo-flow sa iyo yung faith. Amen. So kung paanong inalaw ng Spirit of God na mag-enter sa earth si Jesus Christ, na ni-require niya na si Mary ang magdala ng Son of God as a human being dito sa earth. Ganon din tayo, mga kapatid. Amen? Ganon din tayo. Yung miraculous na conception ng Panginoon. Amen? Kung paanong ginamit po si Mary para magkaroon ng DNA si God sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Sa nature ng woman body. Kailangan nating maintindihan, amen, yung understanding po na malalim na understanding natin through this. Na kung kayang gawin ng Panginoon na si Jesus Christ is mapahatid dito sa mundo sa pamamagitan ng pag-aalaw ni Mary sa Holy Spirit, na lukuban yung kanyang buhay, 'di ba? At dumaloy sa kanya siya ang magdalang tao ng 9 na buwan. Ganon din po. Ganon din sa inyo. Ganon din sa akin. Hindi ikaw ang nagpahintulot. Hindi ako ang nagpahintulot at hindi rin ako ang nagdesisyon, hindi rin ako ang tumawag. It is God itself na tumawag sa iyo at sa akin at pumili sa iyo at sa akin at nagdesisyon sa iyo at sa akin at nagkaroon ng covenant sa iyo at sa akin. Amen? Between the God the Father and the Son of God and the Holy Spirit. Tatlo sila na nagdesisyon. Amen? Na gamitin ang katawan mo at katawan ko sa lahat ng mga genuine na tatanggap sa Kanya para mag-flow yung Holy Spirit through you. Para mag-receive ka at mag-release ka ng power from God. Amen? At ito yung significant, amen, na dapat maintindihan po natin at ma-highlight sa mga buhay natin. Malalim na pang-unawa, kapatid, na ang katawan mo hindi para sa mga mortal, but para sa mga banal. Kaya nga sabi sa Roman 12:1 and 2, ihain mo yung sarili mong banal. Hindi mo kayang gawing banal yung sarili mo. It is bestow.
Ipinagkakaloob po ang kabanalan at ang Diyos ang nagkakaloob ng kabanalan, hindi tinatrabaho ang kabanalan, tinatanggap. We are recipient. Rumi-receive lang tayo. You have to accept the love of God. You have to accept na siya ay namatay, nilibing, nabuhay muli. You have to accept na siya ay Diyos. Para yung sovereignty niya matanggap mo. Para yung righteousness niya matanggap mo. Amen? Katulad ng sabi ko, kung hindi nyo kayang tanggapin ang righteousness, lalong hindi natin kayang gawin at trabahuhin ang kabanalan. Kung pinagkaloob ang katwiran o righteousness na tinatawag because of Jesus Christ, do you think kaya nating tanggapin ang kabanalan without Jesus Christ? No. You cannot be banal without Jesus Christ. Only God can bestow that kabanalan. Ipinagkakaloob po ang kabanalan, hindi tinatrabaho katulad ng righteousness. Walang taong makakatrabaho ng kabanalan. Amen? Katulad ng pagtawag ni Yahweh, my holy people. Do you think yung holy people na tinatawag niya sa Israel hindi nagkasala? Gaano katigas ang ulo ng holy Israel na tinatawag niya, mga kapatid? Kung ilang beses silang hindi sumunod sa Diyos, ngayon sabihin mo sa akin kung kayang trabahuhin ang kabanalan. Hindi po. It is bestow. It is covenant ng Diyos dahil sa pinili niyang holy place. Siya ang nagdeklara. Siya ang may kapangyarihan. Siya ang authority. Nakikita at hindi nakikita, siya lang ang tanging may kapangyarihan kung bakit yun tinawag na holy people. Kahit anong sabihin ng ibang tao, sa mata niya, it is holy. Kahit hindi ka pumayag, Kuya Lindon, it is holy sa mata niya. Holy prophet. Kahit hindi pumayag si Kuya Raymond, it is holy prophet sa kanya. Do you think di sila nagkakamali? Amen? So you have to understand na kapag ang DNA ng Panginoon ang tinanggap natin, we receive and we release the power. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng distortion. Hindi tayo crafted o ginawa ng enemy. Amen? Kaya kailangan natin pong makasunod sa way ni God. Tayo yung portal from fulfilling yung divine purpose ni God sa buhay natin. Ano man ang gender mo ngayon, babae o lalaki ka, kailangan po magkaroon tayo ng understanding na yung body mo is to fulfill the divine purpose. Kaya kung ang way mo lang is matupad lahat ng mga natural na nakikita ng mata, you still don't understand. Kung ang hinahabol mo kayamanan, lalo yan mawawala sa'yo. Kung ang hinahabol mo katanyagan, lalo yang mawawala sa'yo. Pero kung kaunawaan sa divine purpose ng Panginoon, the way ni God, di ba, ma-fulfilled ka lalo. Kaya may dahilan ang Panginoon kung bakit ang Divine Spirit is nagbo-born ito, God Himself living in a physical body. Kaya kailangan nating i-embrace o yakapin yung katotohanan, tayo pong lahat, na hindi ang physical na bodies natin, hindi lang ito channel ng God's virtue. Without understanding, magiging imposibleng lumakad sa katotohanan at sa prophetic. Yung bagay na pwedeng maging posible kung hindi ka maniniwalang God is the Spirit at hindi ka kikilos by the Spirit, mahirapan ka talagang tanggapin ang holiness, ang righteousness. Amen? Kasi bakit? Hindi, nakadistort ka eh. Hindi naka-align yung katawan mo sa way ng Spirit. Paano mo mamamaster yung flow kung ayaw mo i-allow si God na i-surrender yung physical body mo para ma-allow yung soul mo at spirit mo na sumunod sa Holy Spirit? Because hindi siya pwedeng mag-flow nang hindi ka ginagamit. From the Old Testament
Amen? Si Tatay Abraham, sila Tatay Abraham from the prophet, nature, generation by generation, ancient generation, through God, the Son, the Holy Spirit move. Tapos ikaw, you are saying na body ka ng Christ pero walang Spirit move. Amen? So napakahalaga po. Napakahalaga ng pinag-uusapan natin. Kasi ang spiritual operation, kapatid, katulad din yan ng mga factory, may process. So kung ayaw mong i-master yung flow ng spirit, how can you master it? Paano ka magiging excellent? May tinatawag din excellent spirit. Si Daniel binigyan ng regalo ng excellent spirit. Amen? There's more. There's more of ng katangian ng Jesus. You cannot read Jesus. You cannot read the thought of the Lord unless makipag-isa ka sa Spirit. Even the Word of God, you cannot understand kung di ka makikipag-isa sa Kanya. Amen? Hindi pwedeng maging portal or vessel yung katawan mo kung hindi ka makikipag-isa sa Espiritu ng Diyos. Mark 1:41, amen? Sabi niya po dito, amen? So, Mark 4. Mark 4:41. Hallelujah. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Amen? So, dito po nakita nyo yung operation ng Holy Spirit. Kung paano ang tubig ng dagat kayang pasunurin ng Panginoon. Ang hangin kaya niyang pasunurin. Amen? Because He is the authority. At kapag ikaw sinabi, you are made by the image of God, at ikaw ay vessel ng Panginoon, amen? We can do the impossible if you believe. Kung meron tayong faith sa Panginoon. Tama ba? Ay, mali po ako. Mali ako ng sorry. Mark 1 po, ano? Amen. So even po the way na yon, even the way ng mga pagkokontrol, 'di ba? Sa pag nagdadasal kay Lord, wag niyong 'di ba there is a power. Sino nakaranas na wag niyong paulanin Lord, pero nakita niyo yung answered prayer, 'di ba? Kaya nga kahit maliit ang ating pananampalataya, it can move mountain. Amen, when you are the vessel. So sa Mark 1:41 sabi na habag si Jesus sa ketongin, kaya hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais kong gumaling ka. So alam niyo yung kwento na to nung lumapit yung ketongin sa kanya. Amen? Kung kalooban mo, Panginoon. Alam niyo po, whether you like it or not, kalooban ng Panginoon na magpagaling. Kalooban ng Panginoon na pagalingin ka, kaya wag mong iisipin na hindi niya kaloobang pagalingin ka. Whether you like it or not, that is the will of God, that is the truth. Kaya nga, yung compassion na dumadaloy sa Panginoon, amen, kapag pinag-aralan po natin to sa Greek, it is called splagmizomia. It is the Greek term na nagde-derive from the splagna na nagre-refer sa internal organ or specifically dun sa bituka or yung bowel na tinatawag or guts natin. Na kapag ang compassion ng Panginoon dumaloy sa inyo, tingnan nyo, parang there is inside of you na gustong lumabas. Amen? Na kapag hindi mo sinusunod ang Diyos, there is conviction na parang, bakit ganito yung nararamdaman ko? Na nasa loob siya ng stomach mo. 'Di ba? Na parang sabi nga, butterfly na na-experience mo yung physical sensational, yung sensation ng compassion ng Panginoon, bakit ganun na lang yung habag mo sa tao na yun? Bakit ganun na lang yung eagerness mo na ipanalangin siya? It is inside you. Yun yung compassion na tinatawag. Hindi lang to basta feelings. Ito yung pakiramdam na hindi ka makakatulog sa conviction na ginagawa ng Holy Spirit sa'yo. Yung internal organ mo nag-i-express siya. The Spirit of God nag-i-express siya inside our human spirit. Na nagre-reflect siya sa state
ng kaluluwa mo na kailangan mo sumunod, 'di ba? Kasi si Lord Jesus, yung nagre-react na, nagli-lead na sa'yo to compassion. Kasi kung tayo lang, we don't have compassion, mga kapatid. Kasi tayong mga tao, naawa lang tayo sa gusto nating kaawaan. Sa gusto lang nating tulungan. Mabait lang tayo sa gusto natin. Pero when the Holy Spirit of the Lord, 'di ba, nag-work sa buhay mo, when the Holy Spirit nag-move sa buhay mo at ikaw ay ginawang vessel nito kahit kapangit na ugali, kahit nakakasuka na yung ugali, kahit hindi nakapatapatawad, gusto mo pa ring patawarin, gusto mo pa ring mahalin because it is inside you. It is the Spirit of the Lord, na compassion ng Spirit of the Lord, yung Father will na nakikipag-communicate sa'yo directly to Him, through you. Amen? Kung bakit meron tayong spiritual discipline, kung bakit nakakayanan mong mag-fasting, bakit mo na-maintain, 'di ba, na sinisikap mo, andun yung eagerness mo, andun yung pag ano mo, pag-iwas mo sa kasalanan. Dahil ayaw mong magkaroon ng pollution. Ayaw mong magkaroon ng unclean things. 'Di ba? Andun yung pag-aano mo sa buhay mo na kapag nagkamali ka na, andun na yung conviction agad. Lord, patawarin mo ko. Lord, sorry kasi nagawa ko ito. Sorry Lord, nakapagsalita ako ng hindi maganda. Andun na agad. Pagtalikod mo pa lang, andun na agad yung conviction ng Panginoon. Because the Holy Spirit cannot leave the unclean vessel. The Holy Spirit cannot leave. 'Di ba hindi siya pwedeng makipag-isa sa masama? Because He is so holy. He is so holy para yung bibig mo is gamitin mo sa kasamaan. Gamitin mo sa kasiraan. It is not. Hindi siya pwedeng pumayag. Hindi mo pwedeng mag-flow ang maalat at matabang na tubig sa bibig mo. Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Diyos, praise Jesus, praise God, and then at the same time, you are ruining the name of other people. Cannot. It cannot happen. Amen? Kaya yun yung bagay na pinapaingat sa atin ng Panginoon. Because you are the bodily portal ng Diyos. You are the vessel this world. Amen? Ikaw yung representative ni God sa mundong ito. And how you master that na mag-flow, nagsisimula yun una sa'yo, sa katawan mo, sa bahagi ng katawan mo, sa mata mo, sa tenga mo, sa bibig mo. Amen? You have to see in the lens of God. Kaya kahabagahan and grace and mercy yung ibibigay natin sa tao. We don't look in the look of natural eyes. Pero kailangan mo ng natural eyes. Nakikita niyo po yung sinasabi ko sa inyo? You cannot separate the physical body, the soul of the body, and the spirit body. You cannot separate them. Amen? Si physical body, kailangan din siyang mag-move in the holiness of God. Amen? Kaya napakahalaga po. Napakahalaga po nun. You are the possession of God. Once you surrender yourself to the Lord, pagmamay-ari niya na ikaw, walang sayo. Kaya lahat ng meron sa'yo, isurrender mo sa Kanya. Yung anak mo, yung katawan mo, yung buhay mo, walang tira. There's no room para itira mo. Para sa sarili mo. Kung gusto mong pakialaman ng Diyos yung buhay mo, you have to surrender to the Lord. Everything. Walang, hindi Lord yung salas ko ha, akin lang to. Hindi Lord yung anak ko, ako ang magpapa-ano dito. Ako magkocontrol dito. No. Everything is surrendered to the Lord. Pati oras nga natin, pati katawan natin, lahat. It is prioritized na si Lord ang nagli-lead sa atin para ma-fulfill niya yung divine purpose niya sa atin, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng pakikipag-isa ng katawan natin. Amen? Kailangan din natin itong ihain na banal at kasiyasiya sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng nasa bangka tayo, yung isang paa natin, 'di ba, nandun sa kasalanan. It cannot happen. Hindi po pwedeng mangyari yun.
Amen? Sige, dito po ako magtatapos sa Roman 8, 1 hanggang 4, 14. Para maintindihan po ng bawat isa sa atin. Roman 8, sabi po ng salita ng Panginoon, 1 hanggang 14. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay, malaking espiritu po, meaning espiritu ng Diyos, ang nagbibigay ng buhay sa iyo at sa akin. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu, malaking Espiritu po, at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, capital D po, Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, capital Espiritu po, capital Spirit ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ng Diyos, hindi kay Kristo ang taong ito o ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. So kung makikita niyo po, kung sinusundan niyo ako sa Roman 8, sa verse 10, makikita ninyo ang maliit na espiritu. Espiritu natin yon. Okay? Maliit na espiritu naman ninyo ay buhay. So mabubuhay tayo because of the Spirit of God. Amen, na nakapag-isa dahil nanirahan siya sa atin. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, capital E po, verse 11. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ay muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, yung physical na body natin. Ang Holy Spirit daw po ang bubuhay sa physical na katawan natin sa pamamagitan din ng espiritong, malaking espiritu na naninirahan sa inyo. Ang dami niyang kayang gawin, no? Yung third person ng God. Ang dami pong kayang gawin sa atin. Verse 12. Mga kapatid, wala tayong pananagutan sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo
sa pamamagitan ng Espiritu, ng Diyos, capital E, amen, ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, last verse, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, capital E ulit, at malaking D, ay mga anak ng Diyos. Amen? Kung susundan nyo pa po yun, sa verse 15 makikita nyo, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap, upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Verse 16, ang espiritu ang nagpapatotoo na kasama ng ating espiritu, kasama po maliit na espiritu natin. So magkahiwalay ang espiritu mo at espiritu ng Diyos. Okay? Dito po maiintindihan ninyo. Amen, ma'am? Ang nakikipag-isa sa espiritu natin ay espiritu ng Diyos. Amen? Ang espiritu na nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayong mga tagapagmana ng Diyos ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, so may pagtitiis, whether you like it or not, mga kapatid, hindi dahil na kay Kristo tayo walang pagtitiis, may pagtitiis. Tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Amen? So there's endurance, mga kapatid, na dapat hinihiling natin sa Diyos din. Galing din po yun sa Kanya. Amen? Kung hihingin natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, it's all the working ng Spirit. Kaya kailangan nating i-master yung flow ng Spirit na pinag-uusapan natin. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Hindi nyo mai-injured sa sariling lakas, sa sariling kakayahan, sariling talento, amen, o ability ninyo. Kung hindi natin bibigyan ng opportunity, amen, hindi natin tatanggapin yung banal na spirito ng Diyos para ma-injured natin ang lahat ng ito. Kasi siya yung shield natin, siya yung tatak natin, siya yung maghaharap sa atin sa Diyos. Siya yung susi. Sa madaling salita, He is the key para mag-flow ka in the Spirit. Siya yung susi na binigay ng Panginoong Diyos na tutulong sa atin, na magko-comfort sa atin, na magpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi niya. Kailangan kong iwanan sa inyo, sabi niya sa John, Amen, 15. Diba? Kasama niyo ako hanggang sa end of this age. Always. Dahil sa Holy Spirit na yon na nagpo-flow sa'yo. Siya yung magdadala sa'yo ng Spirit mo sa harapan. Siya yung magdadala sa atin sa Diyos, Ama. Kaya natin siya natatawag na Ama, Ama ko. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo tinawag na anak. Amen? So yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, there is communion. They have union. Amen? Ganon din sa'yo. Kaya hindi pwedeng maghiwalay yung portal ng three distinction na ginamit ng Diyos. Yung physical body mo, yung soul mo, at yung spirit mo. Kasi at the end of the day, amen, yung same body mo gagawin lang glorious body. Pag dumating na si God, yung glorious body papalitan niya ng divine body. Katulad kung paanong si Jesus, 'di ba po? Nung nabuhay siya, hindi muna siya nagpahawak kay Mary, kailangan niya munang humarap kay God the Father. Amen? Para patunayan na patay na ang kasalanan sa pamamagitan niya, nakipag-covenant siya kay God the Father. Hindi mo yun covenant sa Diyos, mga kapatid. Wala kang kinalaman dito, wala kang part dito, unless yung Holy Spirit ang mag-lead sa'yo sa mundong ito. So yung covenant ng God the Father at God the Son, dahil sa Kanya, kaya tayo nakakaharap sa Diyos Ama. Dahil sa Kanya, kaya tayo tinawag na anak ng Diyos. It's all Him. Amen? Wala tayong ambag dito. Kasi even our physical body, kung hindi tayo mapifill ng Holy Spirit, hindi din tayo magpa-flow sa fulfillment ng divine purpose ng Diyos kasi hindi tayo nag-surrender ng fully sa Kanya. Mahihirapan kang sumunod kung nasa laman ka.
Pero kung nasa spirit ka gumikilos, it is buhay and kapayapaan. Malaya ka. Amen? Hindi mo kailangan mag-compromise sa mundong ito because you are walking in the Spirit of God. Kuya, if you walk in the Spirit of God, magiging katulad tayo ni Enoch. He walked with God. Amen? Everything. Sila Elijah, they walk with God. So ikaw din, you have to walk in God. So when you say you walk with God, you walk in the Spirit. So you walk in life. You walk in His way and you walk in His truth. Wala siyang pakialam sa truth na alam mo, yung fact na alam mo. Maaaring yan ang sitwasyon mo ngayon, yan ang katotohanan ng sitwasyon mo, but the truth of God, you are healed. Sa mata ng Diyos, you are healed. Amen? Yes, siguro nahirapan ka ngayon, mahirap ang buhay mo ngayon, yet that is the fact, but that's not the truth. You possess the land. Amen? You possess the land. Amen? Yung mga kamay mo, inuutusan tayo ng Panginoon, lay hand. It is the portal of the Spirit. It is the vessel of God. The divine tool ng Diyos. Lay hand to the sick. Amen? You are the steward. Steward lang tayo ng Panginoon dito sa mundong ito. May role ka dito na nag-work ka in the Spirit operation. Kung paanong ang factory, nag-aano sila, for example, yung factory na pinasukan ko dati na beverage, amen? Nagpo-production kami ng beverage ng C2 from the procedure pa lang sa process, di ba? May tea, may proseso ng malaking tangke na gawaan doon, ganun din sa'yo. You need to master the flow of the Spirit of God in your life para ma-master mo yung totoong love, na totoong compassion, hindi galing sa feelings mo. You look, you see in the lens of God. You work for the glory of God. Hindi para sa fame mo. It is easy, sabi nga, na maging sikat, but you cannot be great. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hindi man po ako makapagturo sa Sunday, but ito po yung topic natin this Sunday. And I hope and I pray na maunawaan po natin yung truth na ma-highlights dito para hindi yung significant na ma-distort tayo o ma-disalign tayo. Katulad ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we have to move na may union. Yung physical body mo, yung soul mo, and the spirit mo, kailangan magkaroon ng union. Huwag mong hanapin yung pagbabago ng ibang tao. Mag-focus ka sa pagbabago mo. Kung totoong nasa iyo ang Holy Spirit ng Diyos, you don't look to other people. You look to yourself in the mirror. You mirror yourself in Jesus Christ, hindi sa mirror ng ibang tao. If you want to humble yourself, ikumpara mo yung sarili mo sa modelo natin na image. Sa image ni God, hindi sa image ng kapitbahay mo, hindi sa image ng kamananampalataya mo. Dahil ang perfection lang na makikita mo is the image ng Diyos na nilikha niya para sa'yo. Yung image ng possession, kung saan ka pinaupo ng trono ng Diyos sa kanang kamay niya kasama ni Kristo Jesus. Paano mong mamamaster yung flow ng Spirit kung kay Ate Joy pa rin ako nakatingin? Kung kay Ate Rubilin pa rin ako nakatingin? How can I master the image ng King ko, ng King of King and Lord of Lord? Amen? Kung hinahanap ko yung identity ko sa pastor ko, sa leader ko, sa mentor ko. Amen? Paano ko matatanggap ang puli na kalayaan kung hinahanap ko sa mundong ito ang kalayaan? Paano ko mararamdaman ang kapayapaan if I'm not working in the flow of the Spirit? Because the peace is only from the Spirit. What is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace. Self-control. Kaya ka walang self-control because you are not flowing in the Spirit of God. Ayaw mo magpa-drive sa Espiritu ng Diyos, kaya hindi mag-flow, kaya hindi makasunod yung body natin, yung physical body. Kasi ikaw pa rin ang nasusunod. Hanggat ikaw ang nasusunod sa sarili mo, ikaw pa rin ang Diyos ng sarili mo. God will not force you na sumunod sa Kanya unless you surrender. Fully surrender. True surrender.
then makakapag-flow yung divine purpose ni God sa buhay natin because we master the flow of the Spirit. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we honor you, Father. We glorify your name. We magnify your name. We bless your name, Father, because nararapat ka lang. Pasalamatan. Thank you for using us as a portal, Father God, ng fulfillment ng divine purpose mo. Divine purpose mo sa asawa namin, divine purpose mo sa mga anak namin, divine purpose mo sa church mo, divine purpose mo sa ministry, sa online, divine purpose mo sa neighbor, divine purpose mo sa mga tao, Panginoon, na nilikha mo sa mundong ito, O God. Divine purpose mo as a body of church. Lord, we surrender everything right now. Lumuluhod kami sa iyo, Panginoon. Use us as the vessel, Father God, na possession mo at hindi possession ng will namin, kundi possession ng will mo. Na magkaroon kami ng understanding, Panginoon, ng mechanic of being, even in the crucial na situation namin sa mundong ito. Maging effectively kami used by you. At hindi lang used by other people. Hindi kami namamanipulate ng ibang tao, Panginoon. Hindi namamanipulate ng church namin. Amen. But Lord, in your will, in your way, and in your truth, ma-identify namin yung sarili namin in your eyes, in your heart, in your spirit, in your hearing. Na ma-perceive namin yung understanding through your heart na nagpo-flow sa puso namin, Panginoon, yung bagong puso na nilikha mo sa amin. Yung kinreate mo na new spirit inside us, oh God. Lord, create us a clean heart. And renew the right spirit within us na mag-walk kami, na magkaroon kami ng pagtitiwala, ng reliance on you. Even hanggang sa pagtulog namin, ma-discover namin yung joy and peace. Become our companion. Magkaroon kami ng pinpoint, Father God, na yung time na ma-delightful kami, magkaroon kami ng delightful, Panginoon, na journey sa mundong ito, na we be still and know that you are God, na sovereign, Father God. As you said, Panginoon, through your word, that I am the Lord your God, who take hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Thank you, Father God, for being our firm foundation. Yung secure foundation that no one, no circumstances can take away us from you. That you have the possession, Panginoon, sa mga loved ones namin. You have the control sa loved ones namin, Panginoon. Your presence, O God. Your presence, Lord. Kaya maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa amin for teaching us the truth, O God. Yung perfect love, your word, Panginoon, your unfailing love na nagsusurround sa bawat isa sa amin na magtiwala ng puli sa iyo. Na matrain kami, Panginoon, na mag-increase yung awareness namin to love you, Father God. And to love other people. Salamat po, Ama, sa unfailing love, sa forgiveness. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God the Father. May your glorious truth, Panginoon, sa scripture at sa word mo at promises mo, Panginoon, ang matagpuan namin sa lahat ng oras at lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kang mag-shine sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name I pray. Direct us, O God. Guide us, Panginoon. Lead us, O Lord, sa life of abundance, compassion, truth, and life. Thank you for you never change. You are the same yesterday, today, and forever. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God po and God bless po. Back to you po, Ate Robilin. Amen. Amen